Good day po sa iyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo po akong Jerry Boy o mas kilala sa palayaw na Jerby. 20 anyos po ko ngayon at taga Batangas sa may bulubunduking part. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay naganap noong 2023 nang minsang makitulog nga sa amin yung pinsan ko na itago na lang po natin sa pangalang Nick. Bata pa lang kaming dalawa ni Nick ay talagang mag-vibes na po kami. Pareho kami ng edad, pareho rin ng eskwelahan at same family compound rin po kung saan kami nakatira dati. Bale, first cousin ko po ito at halos kapatid ko na rin kung ituring. Pareho po kasing bunso yung mga magulang namin. Si Papa ay bunso sa mga lalaki habang si Tita Annette na mama ni Nick yung bunso naman sa mga babae. Siyam po silang lahat na magkakapatid at lahat naman sila ay malapit sa isa't isa. Nung nakapagtrabaho po abroad si Mama pa Brunei ay dito na nga po sila nakaipon ni Papa. Kahit paunti-unti ay ginapang po nilang dalawa na makakuha ng bahay sa Lipa upang doon na lang po kami tumira. Malayo at medyo liblib po kasi yung dating bahay namin kaya't nahirapan po kaming magpamilya tuwing lumuluwas o pumapasok sa eskwela. Lalo na't college na rin po noon yung panganay naming kapatid. Yung bahay na nakuha namin ay sa isang lugar sa Batangas na hindi pa naman masyadong develop. Pero kahit na ganon, ay may ilan na nga pong nakatira doon kaya naman hindi na masyadong nakakatakot yung lugar. Isa pa ay hindi naman po kami naniniwala sa mga kwentong aswang o mga kababalagan tulad ng mga multo at mga maligno. Malaki po yung nakuha naming bahay at nakakatuwa lang dahil may sarili-sarili na po kaming mga kwartong magkakapatid. Kaya naman tuwing weekends ay umuwi po doon yung pinsan kong si Nick upang makipag-banding rin po sa amin. Buwan po ng Oktubre, nakatanggap ako ng text noon mula sa pinsan kong si Nick na nakikisuyo kay Papa at nagpapaalam kung pwede ba kaming mag-inuman ng mga kaklase niya doon sa bahay. Kaarawan po kasi ni Nick noon at literal na medyo hassle kung doon pa nga po sila mag-celebrate sa bundok. Bilang kilala naman po nila Papa itong si Nick na matino at parang kapatid na rin namin ay pumayag naman po ito, pati rin sila kuya. Siyempre tumawag din po si Papa sa mga magulang ni Nick para ipaalam ito sa kanila. Sa pagkakatanda ko ay hapon na po noon nung dumating silang magkaklase. Bali 4 po silang dumating sa amin noon. Si Obet, si June, si Femia at siyempre itong si Nick. Ayon pa kay Nick ay magjowa daw si June at Femia. Pare-pareho daw niyang malalapit na mga kaibigan yung mga ito. Kaya sila lang daw yung kinumbitan niya dahil kaarawan nga nito. Ipinaghanda rin naman po siya ni Papa noon ng pagkain para sa kanyang mga bisita. May pa-cake pa nga po at ice cream noon na binili nga po naming magkakapatid para sa kanya. Tuwang-tuwa naman po ito dahil hindi niya inaasahan na ganun nga yung magiging selebrasyon niya sa kanyang kaarawan. Mga bandang 10 PM nung araw na yon habang nagkakasiyahan kaming magkakasama sa likod ng bahay at nagiinuman ay parang hindi mapalagay yung isang kaklase ni Nick na si Femia. Bakas po kasi sa kanyang muka na parang nag-aalala po ito. Gusto ko man po itong tanungin kung bakit nga siya nagkakaganon ay hindi ko naman makausap dahil nahihiya rin naman ako. Kaya naman si Nick na lang po yung mismong kinausap ko noon. Paps, okay lang ba yung tropa mo? Parang uwing-uwi na. Saad ko pa nga po kay Nick. Ewan ko ba Paps? Hindi ko sure pero parang hindi yata pinayagan ng magulang yung jowa ni Jun eh. Basta sinama na lang din niya dito. Kamot ulo naman po niyang bulgar. Nung mga sandali po na yon, Sir Dan, ay nag-alala nga po ako para doon kay Femia. Dahil naisip ko na baka sumugod nga sa amin yung mga magulang nito. At isipin nitong masama kaming impluwensya sa kanyang anak. Paps, hindi ba tayo magkakaproblema dyan? Baka may mga magulang na magwala dyan sa labas mamaya. Muli ko namang tanong kay Nick. Hindi naman siguro aabot sa ganon. Pero wala akong ideya eh. Alanganin pa nga po nitong sagot. Dahil sa masayang kwentuhan at kantahan sa videoke, ay halos hindi na nga po namin namalayan na mabilis na palang lumipas yung oras at pasado 12:00 na rin po yun ng madaling araw. Nung mapagtanto nga po yun ni June, ay dito na nga po siya nataranta dahil pinangako niya pala sa kuya ni Femia na ihahatid niya ito bago mag 12:00 sa kanilang bahay.
Sa sobrang pagkataranta po ni Jun, ay sinubukan niyang tumayo upang mag-asikaso. Pero dahil nakarami na nga po kami ng alak na nainom, ay pasuray-suray po itong naglakad at lumapit sa nooy lasing na rin na si Femia. Pinipilit po niya itong patayuin pero hindi na nga nito kaya dahil sa sobra ring kalasingan. Nung makita sila ni Kuya na hindi na nga nila kayang bumiyahe ng motor, ay pinigilan na nga po niya yung mga ito at sinabihan na dito na lang sila magpapalipas ng gabi at baka maaksidente pa nga sila sa kanilang daan kapag kanilang pinilit. Tawagan mo na lang yung kapatid mo, Femia, at ipaalam mo na dito na lang kayo magpapalipas ng gabi. Saad pa nga ni Nick noon kay Jun. Patangu-tangu lang siyang sumagot kay Nick habang kaakbay yung kanyang jowa na noon ay tulog na. Nakita ko pang bumunot ng cellphone si Jun at dinayal nga yung number ng kapatid ni Femia. Pero bago pa nga niya masagot yung tawag ay nakatulog na ito sa lamesa. Sa puntong yon ay nagturuan nga kaming tatlo nila Obet at Nick kung sino nga ba yung kakausap doon sa kapatid ni Femia. Upang ipaalam yung kanilang sitwasyon. Bilang si Nick po yung may responsibilidad ng lahat, ay siya na nga po yung kumausap dito. Niloudspeaker po nito upang marinig rin po namin yung sasabihin ng kapatid ni Femia. Magalang na nagpakilala si Nick sa kausap at humingi ng pasensya dahil sa mga nangyaring kasiyahan. Kahit na wala kaming naririnig na sagot o salita sa kabilang linya, inaalam naman ni Nick na kung maaari ay doon na lang magpalipas ng gabi yung kapatid nito, pati na rin si Jun, dahil pareho na nga silang tulog sa sobrang kalasingan. Baka kung mapano pa nga sila sa daan kung pipilitin lang nilang bumiyahe ng motor. At pagtapos ngang magsalita ni Nick, ay wala pa rin kaming nakuhang tugon. Hanggang sa ibaba na nga nung tinawagan namin yung tawag na yon. Patay si Jun nito. Hindi sumagot nakinig lang. Mukhang galit. Hindi talaga nagsalita Natatawa pa nga pong saad ni Nick noon. Bahala sila, basta't narito tayo para magpakasaya, di ba? Mahinang sigaw naman ni Obet habang tinataas yung hawak niyang bote ng beer. Pasado 2:00 na po noon, pero tuloy pa rin yung aming inuman. Ganon po talaga siguro yun, dahil parang nasa peak pa po kami noon ng aming kalakasang uminom. Habang nagtatawanan kaming tatlo ay biglang napatigil sa pagkukwento si Obet nang makarinig kami ng mahihinang pagaspas mula sa isang puno, malapit doon. Nung una ay hindi muna namin inintindi. Akala kasi namin ay grupo lang yun ng mga paniking napadaan. Habang patuloy sa pagkukwento ng kalokohan nitong si Obet, ay nakaramdam nga ako ng pagkaihi. Kaya naman mabagal akong tumayo noon at lumapit sa isang puno upang doon na muna umihi. Habang umiihi nga ako noon, ay nagpapalingalinga ako sa paligid nang mapakunot naman yung noo ko nang makita ko sa kabilang puno ang isang maitim na figurang tila ba nakakapit. Napailing ako noon sa pag-aakala na baka dala lamang ito ng kalasingan. Pero nakailang-iling na nga po ako ay naroon pa rin yung nilalang na yon. Ginawa ko yung lahat ng makakaya ko upang tignang maigi yung nilalang. At gano'n na lang po yung sindak ko ng naramdaman ko. Nadahan-dahan po itong lumilingon sa aking kinaroroonan. Maya-maya pa ay napansin kong umiilaw yung dalawang maliit na bilog doon sa pwesto mismo ng nilalang. Hindi ko po alam yun nung una hanggang sa mapagtanto ko nga agad na pares pala yun ng mga mapupulang mata. Sa puntong yon ay tumakbo na nga ako pabalik sa aking mga kasamahan upang sabihin kung ano nga ba yung nakita ko doon sa may puno. Pinagtatawanan po nila ako noon dahil iniisip nilang nagbibiro lang ako o gumagawa ng kwento para takutin sila. Pero nung hinamon ko silang tignan yung sinasabi kong nilalang, ay dito na nga sila natahimik. Ayaw-ayaw pa nga sila nung una na lumapit doon sa puno. Pero nung pinilit ko silang dalawa ay wala rin naman silang nagawa kundi yung sumunod. Hindi pa man kami nakakalapit doon sa sinasabi kong puno ay nagtutulakan na nga po sila Obet at Nick kung sino nga ba yung mauna nang biglang may mabilis kaming nakita na dumaan sa aming ulunan. Dali-dali po naming hinabol ng tingin kung ano nga ba yung nilalang na yun na parang lumilipad sa uluhan namin. Pero dahil sa madilim nga yung kapaligiran ay wala kaming naaninag kung ano nga ba yung naroon
at sa halip ay nakaamoy lang kami ng talagang mabahong samyo na hindi nga namin alam kung saan ba talaga galing. Nagpalingalinga nga kaming tatlo noon nang maramdaman ni Nick na may pumapatak na malapot na likido sa kanyang balikat. Napangiwi pa nga yung mukha niya nang sinubukan niyang amuyin yung likidong yon. Halos tumalon yung puso namin noon sa aming mga dibdib nang makita namin yung isang nilalang. Nakahindik-hindik yung itsura. Nakakapit ito sa isang mababang puno habang nakapatiwarik at nakabukas yung bunganga. Nang mapagtanto nga nito na laway pala yun ng nilalang, yung tumutulo sa kanyang balikat, ay dito na nga po siya nagsimulang masuka. Bilang ako nga yung may ulirat pa sa kanilang dalawa ay dali-dali ko silang kinapitan at hinatak ng sabay papalayo doon sa nilalang na yon. Parang nawala sa sistema ko noon yung tama ng alak. Lalo na nga nung makita ko nang harap-harapan yung nilalang na yon. Nung makabuelo na nga po kaming tatlo, ay nagsitakbuhan na nga po kami pabalik kay June at Femia. Nag-aalala po kasi kami noon na baka sila nga yung atakihin ng nilalang dahil pareho nga silang nakatulog. Laking pasalamat naman namin nung madatan nga namin na maayos naman silang dalawa at mahimbing pa rin na natutulog. Hindi kami mapalagay nung mga sandaling yon dahil ramdam naming may nilalang na paikot-ikot lang sa paligid. Nais na nga sana naming pumasok sa loob ng bahay noon upang makahingi ng tulong kay kuya at kay papa na pareho na ring tulog malamang pero hindi na nga namin din ginawa dahil pare-pareho nga po kaming takot rin na baka mahuli at maabutan ng nilalang. Isa pa ay mahirapan kami kung bubuhatin pa namin si June para ipasok sa loob ng bahay. Dahil wala na kaming magagawa, ginising na lang po namin si June at Femia noon. Talagang pinilit po namin. Ilang ulit naming niyugyog yung kanilang mga katawan. Pero hindi po sila tumutugon. Maya-maya ay lalong tumindi yung takot naming tatlo nang magpakawala ng isang malakas na parang hiyaw yung nilalang habang nasa ere. Ganon na lang po yung gulat namin nang biglang tumayo ng diretsyo si Femia nang marinig niya yun. At mabilis na sumilip sa itaas ng langit na para bang may hinahanap. Matapos po niyang gawin yon, ay naglakad po siya habang nakatingala. "Uy, Femia, anong ginagawa mo? May kung ano dyan at baka mapahama ka." Sigaw pa nga ni Obet. "Huwag kayong mag-alala, hindi ako gagalawin ng kuya ko." Kaswal na sabi pa sa amin ni Femia. Marahil ay wala nga ito sa kanyang sarili halos dahil sa kalasingan. Para pong binuhusan kaming tatlo noon ng malamig na tubig nung marinig namin yung mismong sinabi ni Femia na kuya umano nito yung nilalang na yon na paikot-ikot sa ibabaw. May kung ano rin po itong sinisigaw na hindi namin maintindihan. Pero matapos po niyang gawin yon, unti-unti pong nawala yung aming naririnig na pagaspas sa ibabaw. Paglapit sa amin ng babae, dito na nga po niya inamin yung totoo. Nung tinanong siya ni Nick kung aswang ba siya ay dito na nga po siya umiling-iling. Ayon sa kanya ay bata pa lang daw sila nung mamatay yung kaniyang mga magulang. At yung kuya lang daw nito yung kanyang kilalang kapamilya. Sinabi rin ni Femia sa amin noon na nahawaan lang daw yung kanyang kuya ng pagkaswang matapos itong maimbitahan sa isang pistahan sa parte ng Visayas. Dati daw kasi itong sundalo, pero nung nahawa daw ito ay tumigil na nga siya sa kanyang serbisyo. Ayon din dito, ay parang sakit daw yung pagiging aswang. May times daw kasi na sinusumpong at meron namang times na maayos naman. Nakokontrol naman daw madalas ng kanyang kuya. Kapag sinusumpong daw ito, agaran daw itong pinapakain ng hilaw na karne o atay ng manok o baboy. At sa oras na magawa daw niya yon ay bumabalik naman siya sa katinuan. May 4 na taon na rin daw mula nung maging aswang yung kanyang kuya. At ni isang pagkakataon daw ay wala naman itong nabiktima. Sa punto pong yon habang nagkukwento ito ay hindi na nga bumaba yung pananayo ng mga balahibo ko. Dahil na rin sa sobrang kilabot. Nanatili nga po kaming gising noon habang natulog naman po ulit si Femia at si June. Nung sumunod po na araw ay nag-uwian naman po yung lahat. Nagkunwari na lang po kami noon na parang wala lang para hindi na nga magkagulo pa. Yung araw po na yon, yun na lang din po yung huling pagkakataon na nakita ko itong si Femia. Huling balita ko ay nag-break naman po sila ni June. At hindi na rin po naulit sa amin yung mga ganitong pangyayari. Nag-iwan lang po yun ng alaalang kailanman ay hindi ko malilimutan. Ito po yung kwento at maraming salamat sa lahat ng mga nakinig dito.